Naalala ko pa nung unang beses na nanigarilyo ako ng marijuana. 14 na taong gulang ako noon. At inalok ako nito ng lalaking palaging nambubuli sa akin. At naaalala kong naisip ko, sa wakas, matatanggap na rin ako sa grupong ito. Mabilis nating sabihin, ako ay 18 taong gulang na at literal akong gumagamit ng cocaine sa pagitan ng mga klase. Hindi ako makapagpigil. Pero sa kabila ng lahat ng ito, dumating ang Diyos sa buhay ko. Pinanumbalik niya ako, tinanggap at tinawag pa nga niya ako sa ministeryo. Pagkalipas ng mga taon, ako na ang namamahala sa espiritual na buhay ng isang minamahal na grupo at nagpa siyang umalis sa trabaho para magnegosyo kasama ang isang kaibigan para malaman lang pagkalipas ng ilang linggo na may cancer ang kanyang anak. Kasabay nito, pinagmulta ako ng $35,000 ng gobyerno ng US dahil sa mali ko sa tax return. Bigla na lang, naging madilim ang aking pag-iisip, dumanas ng depresyon at nag-iisip na magpakamatay. Nagpasya kaming mag-asawa na makipagkita sa ilang leader sa komisyon, pero sa totoo lang, hindi ito naging gaya ng inaasahan ko. Inaasahan ko ang kaunting pagkadismaya, pero sinalubong ako ng habag, dunong at propesiya na tumulong sa aming paglalakbay. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ang suportang iyon sa sandaling iyon ng buhay ko. Ngayon, pinamumunuan ko ang kongregasyon sa Madrid at nasasabik ako sa mga bungang nakikita natin habang binabasag ng Diyos ang mga hadlang dito. Ito ay isa lamang kwento mula sa buong pamilya ng komisyon. Global na komunidad na may mahigit 40,000 tao. Sa 625 simbahan sa 19 na bansa. Daan-daang binibinyagaan sa mundo at 10,000 nakikiisa sa aming lokal na outreach. Namumuhunan tayo mula sa mga kulungan sa Pilipinas hanggang sa ampunan sa Myanmar at mga proyekto sa UK. Lumago rin ang commission training na nasa 10 bansa na ngayon at patuloy pang lalawak. Ang dakilang utos ay ideya ng Diyos at tayo ay may bahaging ginagampanan dito. Nasa bingit na tayo ng isang mahalagang pangyayari, ang makita ang ebanghelyong ito na ipinangangaral sa bawat bahagi ng mundo, ang makita ang libu-libong buhay na nababago sa pamamagitan ng daan-daang simbahan sa 10 bansa. Nakikita natin ito sa Africa, sa Asia, sa Europe, at lalong pinalalawak natin ang ating mga hangganan patungo sa mga bagong teritoryo. Gusto ko lang kayong anyayahan sa kamangamanghang planong ito ng Diyos. Nasa bingit na tayo ng pagkakita ng isang bagay na mahalaga. Kaya't magtulungan tayo upang makita ang pagtataas ng mga pinuno, upang makita ang ebanghelyong ito na maipangaral sa ating buhay. Dahil ito ang puso ng Diyos. Ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng kaluwalhatian ng Panginoon gaya ng tubig na tumatakip sa dagat. Nais kong anyayahan ng bawat isa sa inyo na maging bahagi ng dakilang pakikipagsapalaran na ito.